Malani, dito ulit tayo sa ginagawa natin. So, i-terminate na natin itong mga wire na ito para sa breaker. Yung breaker, makikita nyo apat lang, isang main, tatlong branch. So, ipaglalagay natin itong tatlo na to, then yung dalawa is-spare na lang natin yan. So, mayroon dalawang ano dito, nasabi ko nga sa unang video, may dalawang wire dito na tumaas dun sa third floor. Yun ay hindi pa natin kakabit for future ano yun, kung magpapalagay na aircon or ano. So nakaabang lang yun dun sa taas. Then makita nyo may dalawa na ano yun to. Ito may dalawang pair. Naka-separate naman yan. May tape yung isa wala. May tape yung isa wala. So ngayon hindi ko alam kung ano yung para dun sa ano, yung dumiretso dun sa taas. Then alin dito yung para dun sa aircon and sa outlet. Kasi merong ano dito, merong magkasama na aircon and outlet. Then yung dalawa na spare. Hindi ko alam kung ano yung dito sa dalawa na to. So i-check pa natin to. Nakalimutan lang natin yung ano natin, yung multimeter natin. Then ilaw. Ilang naman ang ano nito. Bali yung panel na to, ang susupply nito is para dun sa third floor. Then dito sa second floor na water heater and AC. Iyon lang yung susupply nitong ano nito. Yung outlet and yung ilaw is susupply niyan dun sa third floor. Dito sa second floor mga lods. Ayan, second floor yan. Ang nagsusupply nito ay sabi ko nga dun sa baba. Dun sa baba yan. So yan, may power yan. May power ito. Ito, may power tong outlet na to. Ayan. Nag-ano na yung switch. Ayan mga lods, may power tong ano na to. May power tong circuit dito second floor. Sa baba galing yon. Yung outlet sa baba galing. Ito yung mga lods. Yan yun. Yan yung galing sa baba na yan. Yung hindi pa naka-terminate na dalawa is yan yung ilaw. So tatap na lang natin yung dalawang wire na yan na home run nung mga pinagkakabit natin na, ano, na home run ng mga ilaw. So itatap na lang natin yan. Ito yung galing sa babang home run, galing sa baba, tatap na lang din natin yan. Kaya dito yung nilagay natin na dalawa. Tuhog-tuhog na yung mga lods. Hanggang dun mga lods. Then merong umakyat dyan sa taas. Dito. Then sinuplayan niya. Sabi ko nga, merong outlet dito na pumunta sa ibabaw yun. Katulad dun. Ayun. Nasa taas. So kasi existing na itong mga to. Meron ng yung iba, meron ng mga ano. Ito, existing na. Meron ng pipe yan dyan. Diluktungan na lang natin yan. Then, yun, itong outlet na to. Ganun din. So, meron mga nasa taas na outlet. Kaya, nagpadaan tayo dun sa taas ng outlet. So, yun na yung kinuha natin. Kasi yun, katulad dun, existing yan. Yun na yung dinala natin dito. Then, papunta dun sa box na yung mga. Para masupplyan lang yung, ano, yung dalawang, yung outlet na nasa taas. Yung outlet na nandito sa mga baba is ito yung pinagkunan mo. So isa lang naman yung isa lang yung circuit ng outlet, isa lang yung circuit ng para sa ilaw. So circuit ng ilaw, circuit ng outlet sa panel ng sa baba. Yung panel na to para sa third floor and water heater and aircon dito sa second floor. So yan mga lods. So lalagyan na lang natin na ano, ng mga marking kung para sa yung circuit na ginagamit. Mga lodi, so terminate natin tong panel. So apat na breaker, isang main. Ito na yung sa water heater natin, yung 30, ito sa outlet. So yun yung lagi naman natin ginagawa. Sa outlet is 20 lang. Then sa ilaw is to 15. So ito main. Ito na lang gawin natin sa water heater 30. So yung mga lodi, so ito, sabi ko nga, ang dadalhin nito ay dun sa taas lang. Then yung water heater and aircon dito sa baba. So, hindi ito aabot ng 40 amps. Kasi 40 amps itong main. Hindi ito aabot ng 40 amps para dito sa panel na ito mga lods. Kahit sa buong bahay mga lods. Kung ang bahay nyo is ganito animan, hindi yan aabot ng 40 amps para i-consume yung 40 amps na yon ng continuous. So, may nakalagay ng wire dito. Number 8 AWG or 8mm ang gagamitin. So, ang rating capacity nitong number 8 na to is up to 40 amps lang to mga 40 amps ang ano to, maximum 50 amps. So dip to 50 amps maximum ang magiging ano to ang rating capacity nung wire
para i-hold niya yung ano, yung breaker na yon. Sa continuous running nung kuryente rito is hindi kakain ng 40 amps to. Halos baka mga 10 amps nga lang ang ano nitong 1, 2, 3, 4, 5. Itong 6 breaker na to, halos baka 10 amps lang ang kainin nito muna. So ano ko na to, i-terminate na natin to, then supply na natin. I-terminate na natin sa baba. Papakita ko yung ano, yung panel dun sa baba. So yung dalawang natitira ito, dalawa sa isang pipe to, dalawang pair. So alin dito yung para sa ano, sa aircon and outlet, then yung dalawang spare. So baka ito yung sa spare ko, mahaba na to. So i-check pa natin, dalhin ko din natin yung, yung multimeter natin. Hindi natin dala yung multimeter para maikabitan natin yung sa outlet. Yung sa AC wag na muna, ito sa water heater na lang muna nilagay natin para dito sa ano to, ito sa CR. Ayun wala din. So itetest natin kung alin dito sa pair na to yung i-terminate natin, kasi yung dalawa nga ay spare lang yon, hindi kasama yon. So muna tayo ng tester, continuity check. Ayun wala, continuity check tayo. So nabalatan na natin yung dalawa dito, yung dalawa hindi pa. So, unahin muna natin ito, nabalatan na natin. Okay, wala. So, ito yung isa. And ito yung isa. So, wala. So, yung isa, yung sa ano, sa aircon, pinag-short natin yung mga nuts. Pinag-short na natin yung isa yan, sa aircon. Okay. Okay, wala. So, ito yun. So, ito na yan. Ito yung sa aircon na sa labas. So, hindi muna natin terminate ito. Ang i-terminate natin ay isang pares niya na ito, kasi ito yung outlet. So outlet to, ito yung i-terminate natin. Then yung dalawa, matic, itong dalawa na to is ito na yung dun sa taas na spare. Hindi muna natin din lalagay ito. So outlet lang muna ilalagay natin. Yung aircon hindi pa rin muna. So i-standby lang muna natin yan. Ayan wala din. So ginaganito natin yan. Para paglagay dun sa breaker, pantay. So magkabilang side ng screw merong ano, kaya wala din. So tuloy-tuloy lang yung natin, trabaho natin. Natapos natin na ano to, na i-terminate yung panel. So ilalagay natin yung sa baba. I-terminate natin yung main power niyan dun sa panel sa baba. Then lalagay natin yung mga ano, yung mga devices natin to. Lahat ng mga device paglalagay natin para mabawasan yung mga natin sa lagayan natin. Dali na kaya natin to. Lagyan natin sa mga so, para nakikita natin kung ano yung nababawas. Ilalagay natin pang outdoor. May ano to, may weatherproof ano to. So sa online din na ano to, nabili. So lagay ko muna ito mga lodi. Okay na tayo dito sa labas. Ay hindi, ito pa pala. May isa pa nga pala dito. Ayun, meron pala dito yung isa. So ano ilalagay natin yan? Ano ilalagay natin yan? Ilagay muna natin yung ano, yung iba bago to, kasi hindi pa natin alam kung kulangin yung ano, yung mga outlet. Dito okay na to. May outlet na dito, dalawa, room, switch. Room, dalawang outlet, isang switch. Ito wala pa. So ilalagay pa rin natin to. Isang switch. So isa dito, then switch. Isa doon. Lagay ko muna ito switch.
Ay mo natin sa switches. So ilalagay natin switch. So dalawang single, isang single na tugang, then isang single na 2-way or 3-way. Makita nyo doon sa terminal mga lods yan. Yung terminal ng 3-way, tatlo. Ayan mga lods, tatlo yan. Yung single way yan, dalawa lang. So yun yung pagkakaiba nung 3-way dun sa single way. 2-way or 3-way mga lods. Ayan mga lods tugang switch. Paano tayo mag-aano ng tugang switch mga lods? So makikita nyo tatlo yung wire. Yung isa dyan, line, hot line. Then yung dalawa, yun yung load ng switch mga lods. So makikita nyo, pinag-jumper ko na yung hot line dito sa kabilang switch para magkaroon ng power dito sa kabilang switch. Kaya makikita nyo, may power na dito sa isang switch, then pumunta doon sa kabilang switch. So dalawa na may power na switch. So ang switch niya ay yung ilaw mga lods. Ito yung dalawang location ng ilaw. Ito yung sa labas, ito yung sa loob. So yung neutral or line 2 ng ilaw ay nakadirekta na yan dun sa neutral or line 2 sa circuit mga lods, sa breaker. Kaya makikita nyo, dalawa lang yung nandito mga lods. So ilalagay ko lang yan dyan, then yung isa dito sa kabilang switch. Kaya naging tugang switch controlled in 2 different location ng ilaw mga lods. So ayan mga lods, ganyan lang pag ng tugang switch. Ayan, tugang switch. So, paano naman kung may additional na switch mga lods? Katulad dito mayroon pa uli. Tugang din na ilalagay natin dyan. So, itong may white na yan is pinag-splice ko yan dito mga lods. Ito mga lods, ito. Naka-splice na yan. Nakita nyo, may white din yan. Di na dito kasi yung power mga lods. Kaya kinuha ko ng power to dito. Kaya makita nyo, may white yan, may power yan. Pumunta dyan, may power. So, ito is may power din yan mga lods. So, bakit tatlo yung ito? Kasi yung dalawa nito is para sa traveler to nung 3-way mga lods. Then yung isa sa ibang switch to mga lods. So dalawang switch to, tugang din ilalagay natin dito. Pero 3-way yung gagamitin natin na isa, yung isa single way. So ayan mga lods, yung power, naka-common yung power dun sa power line or line 1 para dito sa switch na to. Then pumunta dito, may power dito sa switch na to. Then ang load ng switch, itong ilaw na to. Then ito yung traveler para sa 3-way na switch mga lods. Para dito sa sagda niyan. Ayun yung ilaw. So ayun mga lods, ganun lang ikakabit ko na rin to. Ayun mga lods sa terminal makita nyo L, L1, L2. So yung L is yung common, L1 is yung normally open ang switch. Then L2 is yung normally closed ng switch mga lods. Na pag pinindot nyo, magba-vice versa yung dalawa. So yun yung function ng 3-way switch. So dun sa L, meron tayong line dito na pinag-jumper natin. So para malagyan din ng power tong isa na to. So single way lang yung gagamitin natin dun sa isang ilaw. Kaya ang gagamitin lang natin dito is yung L1. Yung L2 hindi na natin gagamitin. So ayun mga lodi. So terminate ko na to para sa 3-way switch and single na para dun sa isang ilaw. Lipat na tayo sa dito, meron dito isa. Kapit natin yung para sa hindi, doon muna. Dito muna tayo, meron dito isa. Kapit muna natin ito. Ayan natin, combination ng 3-prong and 2-prong. So dito, hindi na natin nilagyan ng grounding yun dito. Kaya okay lang na walang wire yung pang 3rd prong modes. So, walang grounding. So, paano natin ikakabit yung ganito? So, ito is a tugang na combination. Isang 3-prong then 2-prong. So, ang gagawin nyo lang, i-jumper nyo lang yung, kung dito nyo ilalagay yung power na dalawang line 1, line 2, i-jumper nyo lang yan dito. So, ang ground nito is yung center. So, ang jumper natin, itong isang terminal na to, then itong isang terminal na to. So, ganun lang mga lods. So itong power dito, jumper lang natin dito, then is yung dito, jumper lang natin sa kabila. So ganun lang yung ganun lang yung termination pag ganitong nakatugang yung outlet na
magkaiba ng mag-devices. Isang 2-prong, then isang 3-prong. Ay mga lods, okay na. Nalagyan natin ng plastic. Para pag bumasilya yan, pag skim ko, hindi madumihan yung yung outlet. Ay mga lods, nabutasan na natin. So patayo ito. Pag ganitong itsura na, ayun yung label niya ito. Ito yung label. Yan. Kung nakikita nyo dun sa yan. Ano yung dapat niya mga lods? Blagain. Ay mga lods, blagain. Ito yung nabili nila sa online. Sa online lang nabili ang plug-in. So, ito, magsama USB Type-C. So, may step-down transformer para ibaba yung voltage dun sa corresponding na, na outlet. So, itong outlet na USB, outlet ng Type-C, then ordinary na, na outlet. So, yung mga, kaya power lang ilalagay natin dito. Ayan, yung dalawang wire lang para sa power. So, susuplayan lang ng 2 wire ng power, line 1 and line 2 or neutral, itong device na ito mga lods. Makikita nyo tatlo yan, yung isa yan is ground, kasi may grounding pa. So, hindi na natin lalagay sa ground na yung gitna. Line 1, ayun, may nakalagay pala naman. Line and neutral itong current to. So, dito sa amin, line to line, parehas may power. So, 1 wire dito, 1 wire dito. So, ganun lang yung mga lods. So, parehas din yan sa, sa ibang lugar na line to neutral. Kung line to neutral, so dito yung lalagay yung line, dito yung neutral. So, ganun lang. 2 wire power to mga lods. Kaya wala din. Iyan yung panel dito sa baba. Nandito tayo sa, sa baba. Ito yung garage. So, yun yung pinakang panel. Kaya wala din. So, ita-terminate na natin yung power. So, may ilaw tayo. Nilawan natin to. Terminate natin yung itong feeder dun sa second floor. So dito natin ilalagay sa sa line na lang din natin ilalagay. So hindi na sub panel din ang tawag doon mga lods. So kasi ang sub panel is naka-load siya dun sa panel mismo. So ito ilalagay natin siya sa main mga lods. Dito na natin ikakabit sa main. Ito yung pinaka main mga lods. Ito yung main. So dito na natin ilalagay yan para direct na yung power nito, direct na dun sa taas. Wala na siyang hindi na siya i-on and off. Hiwala yung power niya. So hindi siya naka-load dito sa sa panel na to. So i-direct na natin siya dito. So ganoon na lang mga lods. So, nalagyan na natin yung wire. Iyon na natin doon sa taas. So, may power na tumalon. On natin. Ang ilaw ay ito. Yan yung ilaw. So, check natin kung ilaw yung 3-way na yan. Dito. Baliktad talaga yung mga switch. Ayun, umilaw na mga lods. Papatay nga dito sa dyan yung isahan. Oo. Dalawa ito pareho Hindi, yung yung isa dyan dito sa kaliwa. Kaliwa. Ayun. Matay. Yan yung sa 3-way. Itong dalawa pa isa. Buhayin mo nga yan. Pa? Buhayin mo uli. Papatayin ko dito. Sige, buhayin ko. Ayan, okay na yan. Ay, yung isang switch kuya, ano to? Ito isang set. Diyan sa labas, saka dun sa dulo doon, at saka dito. So, ito sa dulo, sa labas. Baliktad yung